بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ating dudugtungan ni pagpapatuloy ang ating pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ang kanyang aklat na Al-Usul Al-Thalatha o di kaya Thalathatul Usul wa Adillatuha, ang tatlong saligan ng relihiyong Islam, tatlong saligan at ang mga batayan nito. So, pinumpisahan natin last week ang pagtatalakay, pagpapaliwanag sa aklat na ito. At tayo ay huminto, yun na nga dun sa apat na usapin, no? Al-Masail Al-Arba'a. No? Binanggit natin yung apat na usapin at natapos lang natin, huminto tayo sa ikalawang usapin. No? I-review lang natin, sabi ni Sheikh, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ang una, sabi niya, obligado sa atin na pag-aralan ang apat na usapin. Na bago niya babanggitin yung tatlong saligan, ay dapat munang mataglay natin itong apat na katangian. Okay? Itong apat na katangian na dapat pag-aralan, malaman, taglayin ng bawat alipin. Na una dito ang kaalaman. No? Na kailangan sa atin na magkaroon tayo ng kaalaman. At ang higit sa kaalaman na ito, yung ma'rifatullah, ang pagkilala kay Allah, ma'rifatun nabi, ang pagkilala sa kanyang propeta, at ma'rifatul Islam, ang pagkilala, malaman ang patungkol sa relihiyong Islam. Yan ang pinakahigit na kaalaman na unang dapat saliksikin, malaman, maunawaan ng isang alipin. Pangalawang katangian, usapin ay ang pagsasabuhay nito. So dapat magkaroon ng kaalaman ay isasabuhay mo, no? Dapat mong isabuhay, dapat mong implement sa sarili mo, una sa sarili mo. Dapat mong isabuhay ang bawat kaalaman na iyong natututunan, iyong nalalaman. Kaya nga sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, sabi niya, wal amalu fil haqiqa huwa thamaratul ilm. Ang amal, pagsasabuhay ng kaalaman sa katotohanan nito, ay ito ang bunga ng kaalaman. No, ang pagsasabuhay sa kaalaman, ito ay bunga ng kaalaman. No, inalintulan nga ng mga ulama na ang kaalaman na hindi sinasabuhay ay parang kahoy na walang bunga, dahil walang saysay, walang silbi ang kaalaman na hindi bumubunga ng gawain. 'Yun ang ibig sabihin. Kaya sabi niya, faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Sino mang gumawa ng gawain na walang kaalaman ay kahalintulad ng mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano, sila ay naligaw ng walang kaalaman. Niligaw sila ng mga Yahud ni Pablo ng walang kaalaman. Kung sino mang nagsasabuhay, gumagawa ng gawain na walang kaalaman ay kahalintulad ng mga Kristiyano. Waman alima walam ya'mal faqad syabaha al-yahud wal-ya'udhu billah. Sino mang may kaalaman, no, may matutunan siyang kaalaman, subalit hindi niya isinabuhay, no, ay faqad syabaha al-yahud, ay nahalintulad siya ng mga Yahud. Kasi ang mga Yahud naman sa kabilang dako, mayroon silang kaalaman, binigyan sila ng kaalaman. No, alam nila minsan ang relihiyong Islam, ang mga propeta ay tunay na mga propeta, subalit sa katigasan ng puso, katigasan ng ulo, dahil sa pagmamataas ay hindi nila sinusunod ang kaalaman na ito. Tinatanggi nila na kukufur sila sa Islam, sa mensahe ni Allah, sa mga propeta na pinapadala ni Allah. Ganyan ang mga Yahud. So sino mang
may kaalaman na hindi sinasabuhay ay para siyang nahalintulad siya sa mga Yahud na kung saan binigyan ng kaalaman pero hindi sinasabuhay. So yan ay mapanganib. Okay? Dahil ang kaalaman na hindi sinasabuhay ay pwedeng maging pananagutan, may pwedeng maging kaparusahan sa atin. Kaya nga nabanggit sa hadith na ang Quran ay pwedeng magsaksi para sa atin o di kaya magsaksi laban sa iyo. Allahu Akbar, subhanallah. Okay, so dapat ang yan ay naghihimok sa atin na dapat nagninilay-nilay tayo na isabuhay natin ang kaalaman. Kung hindi natin sinasabuhay, halimbawa, alam natin yung mga ipinagbawal ni Allah pero nilalabag, patuloy pa rin natin nilalabag, ginagawa ang mga ipinagbawal ni Allah. Waliyaudubillah. Okay? So, dyan tayo huminto. Pangatlo at pang-apat na katangian o usapin na dapat nating pag-aralan, malaman at isabuhay. Una, kaalaman. Dapat magkaroon tayo ng kaalaman. Pangalawa, pag-isabuhay ito. Okay? So, una, sa ating sarili. Pangatlo, ad-da'wa ilayhi. No? Ang pag-aanyaya tungo rito. Mashallah. Napakaganda. No? Ang kaalaman ng ating sheikh. No? Hindi lang niya iniisip ang sarili. Okay? Dapat magda'wa. I-share natin. No? Ipamahagi natin una sa ating pamilya, sa ibang tao. Okay? Yan ang kaalaman. Yan ang katuruan na itinuturo ng relihiyong Islam. Huwag lang nating isipin ang ating pansariling kaligtasan. Isipin din natin ang ibang tao. Mashallah. So dapat tayo ay nagdada'wa. Hindi lang nagdada'wa ang mga ulama. Bawat binigyan ng kaalaman ay magdada'wa siya sa abot ng kanyang kakayahan ayon sa kanyang kaalaman. Okay? Ayon sa kanyang kaalaman. Kasi hindi naman pwedeng mangimasok ang isang tao sa field na wala siyang kaalaman. Dapat meron din siyang kaalaman. Pero magdadawa ka lang, i-share mo lamang yung kaalamang ibinigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa iyong kaalaman. Dapat meron ka rin kaalaman sa field na pinapasukan, sa field na larangan na dinadawaan mo. Okay po? So yan ang pangatlo. Dapat isinishare, nagaanyaya tayo tungo rito. At ang da'wa, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay profesyon, mission, gawain ng mga propeta at wala nang maiinam pa sa gawain ng da'wa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wala nang hihigit na salita na kanyang mahihigitan ang pag-aanyaya tungo kay Allah. Ibig sabihin, ang pagdadawa, ang pinakamainam na salita, pinakamainam na gawain dahil ito ang gawain ng mga propeta. So kapag gawain ng mga propeta ay ito ang pinakamarangal, pinakamainam na gawain. Kapag ikaw ay nagdadawa, ay dinadala mo ang profesyon ng mga propeta at ikaw ay nasa kabutihang gawain, kainam-inam, kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagdadawa sa panahon ngayon ay napakaraming paraan. Nandyan ang khutbah, pag-iilka ng muhadarat, pagbibigay ng symposium, seminar, pagsusulat ng mga articles, no? Pag mga halakatul Quran, pagpapublish ng mga aklat, napakarami, pagtuturo sa madrasa, yan ay tinuturing na da'wa po. Okay, hindi lang, wag nating specific o kaya paiksiin ang da'wa. Napakarami, basta kasi ang da'wa pag-aanyaya, no, panawagan tungo kay Allah. So anumang gawain, salita na nag-aanyaya tungo sa landas o tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, may tuturing na da'wa. Yan ang ibig sabihin. Buod na ibig sabihin ng da'wa. So nakakapasok dyan ang pagbibigay ng seminar, ganitong pagtuturo ng katuruan, ng kaalaman, pagtuturo sa madrasa, pagbibigay ng khutbah, pag-seminar, katulad ng mga halakatul Quran, kasi kabilang din yan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran, ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, gaanya ka na matutunan nila, basahin ng Quran, matutunan basahin ng tamang pagbabasa ng Quran, kabilang din yan sa makakapasok sa da'wa. So ngayon, tatalakin natin itong da'wa ay mayroong mga kondisyon. Mayroong mga kondisyon. Una dito, dapat
ay magkaroon ng ikhlas. Itong mga kondisyon, panuntunan, binanggit ng ating mga skolar, magkaroon ka ng ikhlas. Pangalawa, yung basira, yung kaalaman, yung napakahalaga to, yung kaalaman. So hindi ka pwedeng magdawa o di ka mangimasok sa isang larangan na wala kang kaalaman. No, wala kang kaalaman. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ito yung dalil sa Quran na kailangan mayroong kang kaalaman. Sabihin mo, Muhammad, ito ang aking pamamaraan, ito ang aking landas, ito ang relihiyon. Ad'u ila Allah, ako ay nag-aanyaya tungo kay Allah ala basira. Ang basira, kaalaman. Ayon, dapat ako ay may kaalaman. Ala, ayon sa kaalaman. Ibig sabihin, ang mahal na propeta, nagdadaawa na siya ay may kaalaman. So, dapat din ang mga nagdadaawa, ang mga da'i, mga duats, mga ustad, mga ulama, at sino man sumasali sa larangan ng da'wa, kailangan na siya ay may kaalaman. May kaalaman. No, yan ang unang panuntunan, unang kondisyon sa da'wa na dapat mayroong kaalaman. No, ikalawa, ang da'wa ay naaayon sa kaalamang pang-Islamiko. So dapat yun na nga, yung kaalamang pang-Islamiko. Pangatlo ay bil hikmah. So dapat mayroong hikmah, wisdom. No? Ang tamang kahulugan ng hikmah ay yung ilagay ang isang bagay sa tamang kinalalagyan nito. Ito ang tunay na kahulugan ng hikmah. Although sinasalin natin sa wikang English na wisdom, no, pero ang tamang pagpapahulugan ng hikmah, masasabi natin na ang tao ay may hikmah kapag nilalagay niya ang lahat ng bagay sa tamang kinalalagyan niya. Meron siyang wisdom, hikmah, na kung saan alam niya kung saan niya ibabagay, ilalagay ang isang bagay. Alam niya. Meron siyang kaalaman sa mga dinadawaan. Okay, kung Kristiyano ang kanyang kausap, ilalagay niya sa tamang kinalalagyan nila. Kakausapin sila sa tamang pangungusap. Okay, ayon sa tamang paraan. Okay, kung mga Muslim ang kinakausap, depende. So dapat mayroong hikmah ang isang taong nananawagan, nagdadaawa. Okay, ito yung mga kondisyon, panuntunan na nabanggit ng ang ating mga ulama, ang ating mga scholar, no? Ang ating mga ulama. So yan ang mga panuntunan, kondisyon na nabanggit hinggil sa da'wa. So yan ang pangatlo, sabi niya, dapat magkaroon ang isang tao, dapat magda'wa ang isang tao. Okay, mag-anyaya siya. So batay sa kanyang kaalaman, batay sa kanyang kakayahan, at meron siyang hikmah, at meron siyang kaalaman sa mga dinada'wa niya. Pang-apat na usapin, katangian na dapat taglayin ng isang tao. Anong sabi ng ating Sheikh? Wasabru alal adha fihi, no? Ang sabar, ang pagtitiis sa pagtupad ng mga ito. Titiisin mo, dapat maunawa ng isang tao. May kaalaman siya. Isa sa buhay niya, no? Pagkaraan, magdadaawa siya, no? Tungo sa kaalaman na ito. Ikaapat, kailangan siyang magsabar. Okay? Ibig sabihin, dapat maunawaan ng isang nagdadala ng relihiyong Islam na sa larangan ng da'wa, mayroong mga iba't ibang uri ng pagsubok, ng kahalintulad, ng pinagdaanan, no, naranasan ng mga propeta at ng mga sahaba at mga naunang mga ulama o mga duat na nagdala ng mensahe ni Allah, nagdala ng da'wah. Dadaan siya sa mga pagsubok sa larangan ng da'wa, kaya kailangan mong magsabar, magtiis. So, kailangan may sabar ang nagdada'wa. No? Nagdada'wa ay kailangan niya magsabar. Nagdada'wa ka sa mga non-Muslim, may mga iba't ibang uri ng pagsubok ang pagdadaanan mo, kapatid. Sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anakan, sa mga ibang taong dinadawaan mo. Kung nagdada'wa ka sa mga kamusliman, ay may iba't ibang uri ng pagsubok. Mismo sa iyong pamilya, asawa, mga pamilya, maaaring di sila tumatanggap, tumatalima, no, kinukutya kanila, pinagtatawanan kanila, no, hinaharangan kanila. Dapat tiisin mo yan, magpakatatag ka sa larangan na ito, sa larangan ng da'wa.
No, tulad din ng mga naunang propeta na mismo mga mahal nila sa buhay, mga tiyuhin nila, mga pinsan, mga anak nila ay hindi tumalima, nakaranas sila ng hindi pagtanggap mula sa kanila. Ito ang da'wah. Ito ang da'wah. Kailangan mong minomotivate. Kailangan mong nasa isip mo na mayroon kang mga pagdadaraanan. So isa puso't isip mo na kailangan mo magpakatatag. Dadaan ka sa mga ganitong pagsubok na kailangan mong tiisin, kapatid, na ikaw na nagdadala, no, nakasali sa nagdadaawa. Okay po? So yan ang kailangang magkaroon ng isang tao. Okay? Nataglay niya itong katangiang sabar, no? Tiisin. Ang sabar, sabi ng ating mga ulama, ay may tatlong uri. Ang sabru ala ta'a, as-sabru ala al-ma'siyah, as-sabru ala al-masaib. Ang tiisin, ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad halimbawa ng pagsasala, may mga kahirapan dapat natin tiisin, no? May mga kapaguran dapat natin tiisin sa pagbibigay ng zakah, no? Pagbibigay ng kayamanan sa ibang tao, dapat mong tiisin dahil ito ay kautusan, dahil ito ay binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na pabor, na may kayamanan, dapat huwag mong kalimutan ang mga mahihirap. Ang Islam ay nag-utos ng pagmamalasakit, ang pagmamahal sa mga dukha, katulad din ng pag-aayuno, no? Nagpapakugutom ka, nagpapauhaw ka sa araw, so dapat mong tiisin. Ganun din ang pag-hajj, mga kautusan. Ganun din ang mga maasiya, pagtitiis sa pag-iwas sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masarap gumawa ng haram, masarap sa sarili, pero dapat mong tiisin. Naiwanan ang mga pinagbawal bilang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala na masadlak sa mga kaparusahan ni Allah. Pangatlo, yun na nga, titiisin mo yung mga pagsubok, no? Yung mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Yan ang tawag ba rito, titiisin yung patungkol sa pagsasabar. No? Si Ibn al-Qayyim, sabi niya, no, yung jihadun nafs, yung pagpupunyagi laban sa sarili ay mayroong apat o di kay mayroong tatlong antas na nabanggit apat na antas. Nabanggit ni Sheikh Uthaymin sa kanyang pagpapaliwanag sa Thalathatul Usul. Sabi niya, ang jihadun nafs, sabi ni Ibn al-Qayyim, ay mayroong apat na antas. No, jihadun nafs ala ta'allumil huda, ibig sabihin magpupursige siya, magsisikap siya, no, makikipagpunyagi siya sa kanyang sarili, na hihikatin niya ang kanyang sarili sa pagsasaliksik ng kaalaman. Pangalawa, yung jihadul amal, ibig sabihin na makikipagpunyagi siya, hihimukin niya ang kanyang sarili na isabuhay ang kaalaman. Pangatlo, yung pagdadakwa. Okay? Ijijihad niya yung kanyang sarili patungo sa pagdadakwa. Okay? Kasi ang jihadun nafs, ibig sabihin, makikipagpunyagi ka sa iyong sarili na isabuhay, tapos ipamahagi ang kaalaman. Ikaapat, ijijihad niya ang kanyang sarili hinggil sa pagsasabar, na siya ay magkaroon ng pagtitimpi o pagsasabar. Okay? Bilang pagpapatuloy, sabi ni Sheikh, karugtong ng Salatul Usul, nabanggit ng ating Sheikh ni Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, sabi ni Imam Shafi'i, kung sakali na wala ng iba, no, law ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi sura laqafat, no, pagkaraan ng banggitin niya yung suratul Asr. Kasi yung sabi ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ang dalil, katibayan hinggil sa apat na antas na ito. Apat na antas ay yung suratul Asr. Okay, wal Asr. No, sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon. Ang lahat ng innal insana lafi khusr, lahat ng tao ay nasa pagkabigok, nasa pagkalugi, liban na lamang sa apat na katangian. Tinaglay niya ang apat na katangian na ito. Una, amanu, mayroon siyang kaalaman at nanampalataya siya. Wa amilu salihat, at gumawa siya ng kabutihan, ibig sabihin sinabuhay niya. Watawasaw bil haq, ibig sabihin nagdakwa siya, nagpayuhan siya sa isa't isa hinggil sa katotohanan. Watawasaw bis sabr, no, nagpayuhan sila hinggil sa pagsasabar. So ito yung
dalil mula sa Quran hinggil sa apat na katangian, apat na usapin na ito. Sabi ni Sheikh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, kung sakali na wala ng ibang sura na ipinadala liban kay Allah, pinadala ni Allah liban sa sura na ito ay sapat na para sa sangkatauhan hinggil sa hinggil sa paksa na ito. Ibig sabihin, kung wala ng sura na ipinahayag si Allah hinggil sa nabanggit natin na yung at-tamasuk bid-din, ang panghawakan ng relihiyon na maliban sa sura na ito ay sapat na sa isang alipin ang sura na ito, no? Ang sura na ito bilang katibayan na upang panghawakan ang relihiyong Islam. Ibig sabihin yung kaalaman, pagsasabuhay, sa kaalaman at pagsasabar at pagdadaawa ay kung wala ng surang ibinaba si Allah maliban lamang dito ay sapat na hinggil sa paksa na ito. So ito ang kahalagahan ng sura hinggil kay Imam Ash-Shafi'i. Sabi ni Imam Bukhari, no, babul ilm qabla al-amal. Okay, babul ilm qabla al-amal. Sa kanyang aklat na Sahih Bukhari, merong chapter na kanyang pinangalan babul ilm qabla al-amal. Pintuan ng kaalaman bago ang pagsasabuhay, bago ang paggawa ng gawain. No, ibig sabihin naunawan ng mga scholar kung gaano kahalaga ang kaalaman bago ang kagawain ay ang kaalaman muna. Nagbatay siya sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Alamin mo o propeta, alamin mo, ibig sabihin magkaroon ka ng kaalaman. No, yan ang malaking dalil na kaalaman mo na bago ang gawain, bago ang lahat. Annahu la ilaha illallah, na wala nang dapat sambahin maliban kay Allah. O Muhammad, magkaroon ka ng kaalaman, alamin mo na wala nang ibang dapat sambahin maliban kay Allah. Wastaghfir li dhanbik, ay humingi ka ng kapatawaran mula sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, ang punto dito ni Imam Bukhari, ito ang patunay, no, na ang kaalaman muna bago ang lahat. Dahil mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpatunay na kay Muhammad na magkaroon ka muna ng kaalaman bago mo ang lahat. Okay, alamin mo na wala na ka nang dapat sasambahin maliban kay Allah. So bago Muhammad magkaroon ka ng ano pa man ay magkaroon ka ng kaalaman, no? Kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala nang dapat sambahin maliban kay Allah at saka mo isasabuhay ang relihiyong Islam. Yan ang ibig sabihin. No, sinimulan sa kaalaman bago ang pagsasalita o kilos o mga gawain. So yan ang pagpapaliwanag ni Imam Bukhari hinggil sa aya na ating nabanggit. So dito po nagtatapos ang panimula ng ating Sheikh bago niya uumpisahan talakayin ng al-usul al-thalatha, yung al-masail arba'a, apat na usapin o di kay apat na kaalaman, apat na katangian na dapat munang taglayin, alamin ng isang alipin bago ang lahat. Okay, so naway napulutan, naunawaan natin ang paksang tinalakay natin. Inshallah ta'ala dudugtungan pa natin ang ating pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ang al-usul al-thalatha. So kung mayroon man kayong paglilinaw o katanungan, i-PM nyo lamang sa akin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.